ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Don't move! NBI, don't move! Usa ka pogo hub sa Davao City. Gironda sa NBI Region 11. 8 ka Chinese nationals nga nag-ooperate niini arestado. Grade 3 pupil nga gitabangan og kulata sa grupo sa mga estudyante sa Iligan City nakamata na sulod sa ICU sa ospital sa Cagayan de Oro City. Pipila ka kabalayan sa SGA Barm gilunupan tungod sa kusog nga ulan. Og klase-klaseng durian matilawan sa pag-abli sa Durian Festival sa Davao City. Presyo sa premium nga durian tag 250 pesos per kilo. TV ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Sikop sa operasyon sa NBI Region 11 ang 8 ka mga langyaw human nag-operate matud pa og Pogo Hub sa Davao City. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, napasakahan na og kaso ang 8 ka Chinese nationals nga nadakpan sa NBI human nalambigit matud pa sa operasyon sa Pogo Hub sa Davao City. Samtang sa laing operasyon sa NBI, 3 ka babae ang na-rescue human na biktima sa human trafficking. Don't move! NBI, don't move! NBI, don't move! Gipasakahan na og kasong online gambling subay sa cybercrime law ang 8 ka Chinese nationals nga nadakpan atol sa operasyon sa National Bureau of Investigation Region 11 kay kahapon sa hapon sulod sa Garentahang Balay sa usa ka high-end subdivision sa Davao City. Tungod nga-operate matud pa og Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo Hub. Gikasa ang operasyon human misumbong ang mga homeowners sa awtoridad. Unom ang lalaki samtang 2 babae nga nadakpan. Nakuha sab ang mga computers ug uban paggamit nga gituuhang ginagamit sa illegal nga operasyon. Wee hour in the evening, mostly daw ito mga lasing, nagsisigawan, and minsan naman may nag-aaway. So because alarm and attention to the residents, 3 days itong surveillance namin na ginawa, and we confirm na they're doing an illegal online operation or POGO. Sumala ni Attorney Albao, sukad sa pagban sa Pogo, nagmugna matud pa kini og mga gagmayng network aron sikreto nga mag-operate. Ginagawa nila after that, they divided into 10, 20 persons nag-operate so that it will not immediately cause attention to the residents. Apan, wala matud pagilungan sa NBI ang surveillance o ang online detection. Gani duna na sab sila ginamonitor nga posibleng laing Pogo Hub sa Davao City nga nagpakaron ingnog commercial establishment. But meron kaming namomonitor allegedly na may isa na naman dito na bagong tayo. And hopefully, sana makuha namin. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan o pahayag ang mga dinakpan. Samtang na-rescue sa mga ehente sa NBI 11 ang 3 ka babae nga biktima matud pa sa human trafficking. Kini atol sa operasyon sa Davao International Airport alas 6 sa buntag kagahapon. Sumala ni Attorney Albao, gimanduan daw ang 3 sa ilahang recruiter nga duulon ang gitumbok nga immigration officers rason nga nagduda na ang taga-immigration. We were able to rescue them through the help of Immigration, Bureau of Immigration and IACAT, itong Interagency Council Against Trafficking. So na-identify namin itong 3 mga biktima. Padulong unta daw ang 3 sa Singapore aron manarbaho isip entertainer. Apan, walay mga igong dokumento. They are supposed to work in the bar in Singapore without any yung mga visa, contract of employment, and they don't pass the process in the DMW or Department of Migrant Workers, ito yung POA. Ginaimbestigahan sab sa NBI ang posibleng kalambigitan sa 2 ka immigration officers. But as of this time, we cannot name names kasi under investigation pa. They are considered as escort. Sila yung mag-escort para hindi sila ma-offload. Sara, ang mga na-rescue ana-ana sa kustudiya sa DSWD
ug ginapangita pa sa karon no sa NBI ang mga recruiters pinaagi sa manhunt operation kinsa magatubang og kasong paglapas sa Republic Act 10364 o ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Sarah. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Atong Sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sarah. Grade 3 pupil nga gitabangan og kulata sa mga grade 8 students sa Iligan City nakamata na human sa pipila ka adlaw sulod sa ICU sa ospital sa Cagayan de Oro City. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Human sa pipila ka adlaw, sukad gidala sa intensive care unit sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro City niadtong August 6. Nakamata na ang 9 anyos nga lalaking grade 3 pupil kinsa gitabangan og kulata matud pa sa grupo sa mga grade 8 student sa Barangay Maria Cristina sa Iligan City niadtong August 4. Sa video nga gipadala sa usa sa mga kabanay sa biktima, makita nga galihok na ang bata ug nakamata na kini. Apan anaa gihapon kini sulod sa ICU. Sumala sa inahan sa bata nga adlaw Martes, nakamata ang iyang anak. Tuya mi siya sa doktor kay pangutana siya sa kantanong na nakoy mong tubol. Tando siya kay sakit na yan tutunlan sa tubol. Gikatagda kuno nga kuhaon sa mga doktor ang intubation kit niining adlawng Huwebes. Nagpasalamat ang kabanay sa mga mitabang kanila. Sa padayong investigasyon sa Iligan City Police, giangko niini nga dili ang igagaw sa biktima ang maoy nagpahibalo sa ginikanan sa biktima nga gikulata ang bata. Ang nakaingon magod sa IOC is iyang relative. So I expect na iyaharap pong igagaw. Classmate din niya, silingan niya. Inay ang maong igagaw, maumatod pa ang kasubagay sa biktima. Una kini gikulata. Murag ni Risbak ba? Igagaw niya. Katong igagaw ni katong kasumbagay ni I don't know kung unsay ngalan ato. Basta naa siya kasumbagay. Then katuyang kasumbagay o bata gyapon mo may nagpalaban atong ng allegedly nang ulatan niya. Dugang sa kapulisan, dihang naitabo ang pagpangulata, kauban sa biktima ang iyang classmate ug silingan kinsa maoy nagsumbong sa mga ginikanan sa biktima. Dagan si dayon siya mo'y nakasumbong actually sa moto gadahon po na kuan kay ang gingon mo sa investigator is relative sila no. Pero only to find out is later nayon siya na silingan lang. So mao to pagdagan niya siya may actually ni sumbong sa report but disregard lang nila kay abi sa ginikanan ni na murag away bata lang ba. But only to find out mao na dayon to result pagkagabi na nag-severe ang iyang kondisyon. Gikumpirma sab kini sa inahan sa biktima. Ang personal nga nag-ingon sa inyo katong yang classmate? Okay, ga kupras man gud niya tumigayo na nagdagan man dool dito. Nante ato dito imong anak gitabang kulata. Kahinumduman nga nailhan na sa kapulisan ang upat ka 13 anyos nga grade 8 student nga giingong nangulata. Ginahulat na lang sab ang statement sa biktima aron matagan na sab og intervention ang mga giingong nangulata kaniya. Kung makastorya na siya ipa-pinpoint yun namo sa iya na mao ba niya ang nangulatan nimo na kung mingon siya yes, then we will proceed sa kuan na dayon. Refer na nato siya sa fiscal, mahayo na lang dayon lig resolution na i-turn over sila sa bahay pag-asa o dagpanan para makadakan silang intervention. Gisulayan pang makuha og pahayag ang pamilya sa nalambigit sa pagpangulata. Ingon man ang kabanay sa igagaw sa biktima. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa hinungdan sa sinumbagay. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao. Naguba ang usa ka connecting road sa Pulumulok South, Cotabato gumikan sa nasinating pagbaha nga epekto sa kusog nga ulan. Samtang pipila ka kabalayan sa Special Geographic Area o SGA BARM ang gilunupan sab. Samtang nakasinati sab og street flooding ang General Santos City. At detalye sa report ni Efren Mawak. Gilapawan na sa tubig baha kining connecting road sa Purok Balabat ug Purok Dignadice sa Barangay Poblasyon Pulumulok South, Cotabato nga epekto sa kusog nga ulan mag-alauna sa hapon adlawng Martes. Gani pipila ka mga residente ug mga manglabayng sakyanan ang natanggong.
Sumala sa ubang residente, karon tuiga lang kuno natukod ang mao nga connecting road. Apan gumikan sa grabing pagbaha, mao ni karon ang itsura sa mao nga kadalanan. Ganit akong bahin ining kalsada ang nakankan. Bali yung Balabat is alternate road yan sa paggawa ng Saldua Bridge. Kung gilagyan lang natin yan ng design na parang overflow lang siya, para pang temporary na maagyan sa mga dagko ng mga sakyanan. Kaya lang, medyo kakaiba talaga yung ulan kahapon at saka yung baha. Hindi lang baha, hindi lang tubig, kundi may lupa talaga. Sa karon temporaryo kining gisirado sa publiko. Hinuon dunay alternatibong ruta. Our commuters and our passengers, pwede silang mag-take syempre Mariaro sa bridge. Then we also have crossing Repolyo na area. And then we also have Holy Trinity. Samtang sa lungsod sa tugunan sa Special Geographic Area sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o SGA BARM, gilunupan sab sa tubig baha ang pipila ka kabalayan, partikular sa Barangay Balong adlawng Martes. Gani, doon na say mga motorista ang naglisod sa paglabang sa National Road sa maong lugar. Taman tuhod sab ang baha sa Barangay Nabunda sa lungsod sa Malidegaw sa SGA BARM. Ang maong tubig baha milunop sa pipila ka mga kabalayan. Padayon pa ang koordinasyon sa Civil Defense BARM sa LGU sa maong probinsya, kalabot sa mga kabanay ug kabalayan nga apektado sa pagbaha. Samtang nakasinatisab og street flooding sa Barangay Kalumpang sa General Santos City, gumikan sa kusog nga ulan. Gani daw dagat na ang kadalanan, human milapaw ang tubig baha sa mga drainage canal. Apan bisan gibaha, misulay gihapon og labang ang ubang sakyanan. Hinuon mihubas ra ang maong pagbaha paglabay sa pipila ka oras. Sumala sa Pag-asa, habagat ang nagdala og pag-ulan sa Mindanao. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Tatak Mindanao ang gipasigarbong mga produkto sa pag-abli sa Mindanao Trade Expo 2025 Kadayawan sa Davao City. Swak sab kaayo kini karong Kadayawan Festival aron himuong pangpasalubong sa mga turista. Ani report ni Argil Relator. Napuno sa exhibitors ang atrium sa usa ka mall sa Bahada, Davao City ato sa pag-abli sa Mindanao Trade Expo 2025 Kadayawan. Display nila ang nagkadaiyang produkto, indigenous craftsmanships, homegrown products o cultural artistry sama sa handicraft decor, fashion o accessories o syempre, gipasigarbo-sab ang local delicacies gikan sa nagkadaiyang rehiyon sa Mindanao. Ang mga produkto, swak kaayo nga pangpasalubong labi na sa mga turista nga mobisita sa Davao City aron makisadya sa Kadayawan. Gikan kini sa 120 ka micro, small and medium enterprises o MSMEs. Ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa BARM, gidala dinhi ang mga produkto sa ilang rehiyon, gikan sab sa Farmers Association sama sa delicacies. Gipasigarbo sab sa Ministry of Trade, Investments and Tourism ang Bangsamoro Textile nga ilado sa intricate designs o vibrant craftsmanship nga nagahulagway sab sa ilang mabungahong cultural heritage. This exhibition aims to strengthen the Bangsamoro's textile industry through collaborative efforts. Dakong tabang matud pa ang expo nga mas maila ang ilang mga produkto. Unang-una, na-experience nila yung ganito pala, kaganda. May-expose nila yung mga product nila kasi dati-rati nasa community lang nila. So ngayon na-experience na nila yung paano lumabas at saka maipakita sa hindi lang dito sa Mindanao pati sa buong Pilipinas kung ano ang meron sa BARM. Kay Kadayawan Festival man, doon na say fresh agricultural products gikan sa local farmers sama sa mga gulay ug prutas. This trade fair is an opportunity for our MSMEs to showcase their products and services and display Mindanao's and Davao's ingenuity and artistry. Mulungtad hangtod August 16 ang Mindanao Trade Expo 2025 Kadayawan. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Usa ka drug den nga ana sa sentrong bahin sa Cagayan de Oro City ang nabungkag sa PIDEA Region 10. Unom ka mga individual lakip duha ka drug den maintainer arestado. Ani ang detalye? Usa-usa nga gipahapa sa salog o gipangpusasan kining mga suspetsadong nadakpan
sa usa ka panimalay sa Lapas 2, Kulambog, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Atol sa bypass operation sa PDEA Region 10, pasado las 6 Lunes sa gabi, gilangkuban kini sa 6 ka individual kung asa duha niini ang drug den maintainer ug usa ang drug den employee. Matod sa Regional Special Enforcement Team sa PDEA 10, napalitan og usa ka sasi sa gituwang shabu ang target nga nasayrang mao ang drug den maintainer nga usa ka 46 anyos nga lalaki. Base sa sumbong sa confidential informant na nagpa-continue or nagsigi og panuyok sa isa ka lugar bitaw diha sa Lapas. Dayon samtang sa amuang kuan briefing nagkandak may og surveillance, among surveillance dayon nagpamatuod gyud nga daghan kay adik gyud anang lugar. Gawas sa mga suspect, dakpan sab ang 26 anyos nga lalaking drug den maintainer sab, 25 anyos nga babaeng drug den employee ug mga parokyano nga 20, 27 ug 28 anyos nga mga lalaki. Nasakmit sab sa PDEA ang 18 ka mga sachet sa gituang shabu nga adunay timbang nga 22 gramos nga nagkantidad og kapin 132,000 pesos. Ga-maintain siya together with sa tag-iya nga owner nga kauban pud niya. So nahulog po siya ang maintainer, kidugan naman sa kapuyo diya o nag-collaborate po siya sa tag-iya nga maong gitolerate na po sa tag-iya sa owner sa balay. Kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang atubangon sa mga sospek nga wala nami hatag og pahayag. Pasalig karon sa PDEA 10 nga magpadayon ng ilang paggukod sa mga supplier o laing kaubanan sa mga dinakpan. Cyril Chavez, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Samdan ang usa ka 54 anyos nga babaeng prinsipal human kini gipusil samtang nagsakay sa iyang kotse pasulod unta sa gate sa tunghaan kung asa kini nagtrabaho sa Midsayap, Cotabato. Riding in tandem suspects padayong gipangita sa kapulisan. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gikalisang sa mga residente ang natayong pagpamusil sa usa ka kotse sa entrance sa Agricultural Central Elementary School sa Barangay Agriculture, Midsayap, Cotabato, banda 17 sa buntag adlawng Martes. Biktima di ay dinhi ang sakay nga si Arlene Alcebar, 54 anyos, taga Barangay Poblasyon 5, kinsa principal mismo sa maong tunghaan. Nakaangkon kini og 3 ka mga igo sa bala sa pusil sa wala nga bukton og 2 ka igo sa likod. Gilayon kining gitabang sa mga residente o gipasakay sa usa ka tricycle aron madala sa ospital. Padayon kining nagpaayo. Matud sa Police Regional Office 12, pasulod na unta ang maong biktima sa maong tunghaan. Apan kalit kining gipusil sa riding in tandem suspects nga dayong misibat. May dalawang unidentified male suspect riding motorcycle na nag-overtook sa kanyang vehicle and without provocation ay yun nga nagbaril gamit ng caliber 45 pistol. Padayon ang hot pursuit operation sa PNP batok sa mga suspect, lakip na ang pagsuta sa motibo sa krimen. So far po patuloy pa yung investigation po at pinapalo up din po natin yung lahat ng operation and intelligence natin para at ma-identify natin at syempre ang pag-arrest din sa perpetrators. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV nga makuha og pahayag ang biktima. Samtang gikondena sa Department of Education Cotabato Province ang maong pagpamusil, nanawagan kini sa mga otoridad nga maaresto ang mga sospek. Nagpaabot sab kini og suporta sa kabanay ug sa school community sa maong biktima. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Nagpahigayon og prayer rally ang usa ka tulunghaan sa General Santos City. Human duha sa mga minor de edad nga estudyante niini ang giingong na biktima sa rape nga hinimuan matud pa sa duha ka mga pulis sa Highway Patrol Group o HPG Region 12. Amaw mga sospek gipasakaan na og kaso o gipaubos na sa restricted custody. Ato'y balik si Efren Mamak. Rape is a crime, not a shame. Justice must be served. We demand justice. Protect the victims, not rapists. Kini ang pipila nga mabasa sa mga placard nga dala niining gatusan ka mga estudyante sa Golden State College atol sa ilang prayer rally sa Freedom Park sa General Santos City Lunes sa hapon. Tumong niini nga ipadangat ang ilang panawagan kalabot sa mga estudyante nila nga biktima sa pagpanglugos. They will be having a prayer rally
para iparating lang sa mga kinaukulan na gumising naman sila at suportahan kung anong nangyayari sa syudad. Nasayrang duha ka mga babaeng estudyante sa Tulungaan nga nag-edad og 17 anyos ang giingong gilugos magduha ka semana na ang milabay. Ang mga sospek, usa ka lalaking police master sergeant ug usa ka lalaking police senior master sergeant sa PNP Highway Patrol Group Region 12. Matud sa maong tunghaan, giharang matud pa sa maong sospek ang mga biktima gumikan sa traffic violation samtang nagsakay kini sa usa ka motor atol sa gipahigayong operasyon ni ini sa barangay Kalumpang pasado alas 6 sa gabii niadtong higayuna. Apan gidala matud pa ang mga biktima sa usa ka lugar og didto gilugos. Doon sila sir hinuli sa Kalumpang. Kalumpang, so saan dinala? Tapos dinala daw sa impounding area para daw ipakuha yung motor at magbayad ng multa. Binigyan sila ng resibo pero di naman sila nagbayad. Gumikan sa hitabo, mipasang at namatod pa og kaso ang kabanay sa mga biktima. Mga nanliligaw ng areglo pero ang pamilya naman ay firm na idiretso ang kaso at hindi sila magpapareglo. Nag-signify na sila ng affidavit, nanumpa na rin sa piskal. Gipaubos karon ang mga biktima sa counseling og debriefing samtang distance learning ang paagi sa ilang pagtungha. Ginasulayan pang makuhaan og pahayag ang mga kabanay niini. Samtang matud sa HPG-12, gikasuhan na ang mga sospek. The criminal case already filed by the station to, and then the administrative aspect already endorsed by my office to the IAS. So na-file na po dato and subsequently na-forward na po dato sa ang kopya sa information sa may HPG. Girilit na sab sila sa pwesto o gipaubos sa restrictive custody samtang naglihok ang kaso. Ginasulayan pa silang makuhaan og pahayag. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. 5 ka individual kinsa igo lang nangaligo ug nang labas sa usa ka suba sa Baungon, Bukidnon ang gipangluwas human na stranded dihang kalit ni saka ang level sa tubig sa suba. Ani report. Gamit ang PC ug uban pang ekipo, girescue sa mga residente ug personahe sa MDRRMO ang 5 ka individual nga na-stranded sa Tumalaong River sa barangay Lingating sa Baungon, Bukidnon. Pasado alas 6 Domingo sa gabi. Matod sa uploader, kalit misaka ang level sa tubig sa mong suba bisan walay ulan sa lugar ug maayo ang panahon. Busa dali silang nanawag og tabang aron maluwas sa mga individual nga gilangkuban sa 3 ka babae ug 2 ka lalaki. Sigon sa MDRRMO, pinaspasay ang rescue operation kay dali ra misaka ang level sa tubig sa mong suba nga posibleng tungod sa pag-ulan sa bukirong bahin sa lugar. Na-stranded sila sir tungod kay nangaligo sila dan laba ug wala sila na kabantay nga nanaday mga sinyales nga nagtaas na ang tubig. Then muna din sa sir na trap sila, nakapanawag ang mga nakakita dadto. Gipasabot sab sa LGU nga na-stranded ang mga individual sa mong suba. Sanglit wala kini laing dalan pagawas. Human natabunan na ang isla nga ilang ginagamit tungod sa kataas sa tubig. Island magud na sa sir. Nahitabo na nga naluag ang atong Tumalaong River tungod sa niagi nga tendong. Di ba taas kaya ang init last mga few weeks. So dili kayo nakataas ang tubig. So matabukan ra to siya na katong dito dapat sa ilalom sa Tulay Silbe. Pero og madako na gyud siya ang tubig, sulog gid kayo to siya. Hinoon na rescue among mga individual o gidala sa Rural Health Unit ug anaa sa maayong kahimtang. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV nga makuhaan sila og pahayag. Hangyo karon sa LGU sa mga residente sa lugar nga magdoble amping og lantawon gyud ang kahimtang sa suba aron malikay sa disgrasya. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Ang GMA Regional TV, 1 Mindanao.
Usa ang abundang ani sa King of Fruits nga durian sa ginapasigarbo matag Carayawan Festival sa Davao City. Karong tuiga, opisyal nang giablihan ang Durian Festival sa syudad, din available ang nagkadayang variety sa durian o guban pang mga prutas. Atong silipon sa report ni Argil Relator. 3, 2, 1! Ladies and gentlemen, Durian Festival is officially open here. Lami ang durian ang dungan nga gitilawan sa pag-abli sa Durian Festival sa usa ka mall sa Lanang, Davao City. Agig pagpasigarbo sa durian nga abunda sa syudad. Ang maong aktibidad kabahin gihapon sa Carayawan Festival 2025. Sa karon, ana sa 250 pesos per kilo ang premium nga durian sama sa puyat, D101 ug duyaya o golden puyat. Sa kataas sa kalidad sa Davao Durian, gina-export na kini. An incredible 99.7% of all durian exports are destined for the Chinese market. Your appreciation of our King of Fruits has not only opened new doors, but has created a thriving and sustainable livelihood for millions of durian farmers and their families. Bisan dili pa ingon ana kadaghan ang supply sa durian karon, gisiguro sa Durian Industry Association of Davao City nga dunay ma-offer karong Carayawan. Sa 100% nara sa 10% ang namunga karon or ang bunga karon. Mo na klaro. Tungod di sa mga panghitabo nga Ginoo ray makapagbuhat like sa ato ang pa-global pausab-usab nga klima sa ato ang panahon. Hinoon, gilauman nga sa mga musunod nga bulan, mas daghan ang supply sa durian. Ang nitabuan ni karon murag mudagan na sa Enero, Pebrero ang seasonal sa durian. Kay karon man god mao pay panggawas sa bulak sa durian karon. Gawas sa durian, dunasay marang ug rambutan nga tag 100 pesos per kilo. Avocado ug pomelo nga tag 120 pesos per kilo. Ug lanzones nga anaa sa 350 pesos per kilo. Mulungtad hangtod sa September 14 ang display sa mga prutas sa Durian Festival. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Abli na sa publiko ang bagong hulagway sa Mangrove Forest Park sa Panabo City sa Davao del Norte. Ato kining suruyon dinhi sa May Mindanao. Abri na sa publiko ang bagong hulagway sa Panabo Mangrove Forest Park nga nahimutang sa Barangay JP Laurela sa Panabo City, Davao del Norte. Mabungahong gipahigayon ang blessing and turnover ceremony nadtong bulan sa Mayo ning tuiga. Dugang atraksyon na sabkini sa syudad sa Panabo. Kiniilawom sa programang Green 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 sa Department of Budget and Management kun DBM nga gipunduhan og 21 million pesos. Natukod matod pa ang manindot nga 3-story watchtower ug 3 ka kiosk. Tumong niini nga mas mapaligon pa ang kinaiyahan ug mapasigarbo pa ang ecotourism sa syudad sa Panabo. Ako si Roy Moreno and this is My Mindanao. Ug mao kato mga uling balita sa Mindanao karong adlaw, mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasud.